Alright, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at pumunta ho dito sa napakagandang event natin ngayon. Palakpakan muna natin ang PhilSME. This is their 17th time organizing this event para sa ating mga small and medium enterprises at para doon sa mga micro enterprises at para sa lahat ng negosyo, no? Nakakatuwa na merong ganitong effort ang mga private sector para mapagtipon-tipon yung mga like-minded people. And I just want to honor and acknowledge each and every one of you. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili because you didn't went here just to learn. You went here to experience, to collaborate, to network, and probably to grow. Yun po ang pakay natin dito sa napakagandang event natin na to. Kaya wag ho kayong aalis sa venue na to nang wala kayong nakikilalang bagong negosyante. Kaya po nandyan yung mga booth na yan, malay ninyo, hindi naman aksidente na napunta ka rito. Malay ninyo, yung mga booth na nandyan, yan pala yung solusyon doon sa problemang po pwede ninyong kaharapin sa future ng negosyo ninyo. And malay ninyo, nandito rin yung hinahanap ninyong pangarap nyong negosyo. Alright, so para sa mga hindi ho nakakakilala, I'm Raymond De Los Reyes, also known as Boss RDR in social media. But I am no boss. Actually, I am the least qualified among all of the speakers. Ask me why. Ask me why. Kasi po, ako po ay isang high school graduate, college level naman, pero kalahating SEM lang po ang inabot ko sa college, no? I still consider myself as one of the bobo, no? Na mentor, walang alam. Hanggang ngayon po, yan pa rin yung principle na ina-apply ko sa buhay ko. The reason why I'm so proud of me being a bobo, it is all because wala namang masama kung magtanong ka, walang masama kung magsuri ka, walang masama kung mag-grow ka. As I listen to Mami N kanina, ang dami ko na naman download, ang dami ko na namang natutunan. Maraming salamat, Mami N. Palakpakan natin si Mami N. She's an inspiration to all of us. Imagine, creating content at her age. Tama? Marami sa inyo, napakarami yung limiting beliefs. Bakit ka mo? Hindi ka gumagawa ng content kasi hindi ka talented. Kasi wala kang itsura. Kasi wala kang gamit, wala kang gadget, wala kang camera, wala kang audio. O lahat ng dinahilan na, nandyan na. Pero tignan mo naman si Mami no? At her age, she's able, di ba? Na mapasikat niya ang sarili niya sa social media at her age. Imagine that. So meaning to say, probably the reason why your business is keep on failing is you are still living in the 90s or probably in the 80s or probably in the early 2000s. Baka nandyan pa yung mindset kung bakit hindi ka makapag-adapt sa sistema ng negosyo ngayon. Kasi sayang lahat ng mga natutunan natin dito kung hindi tayo magiging adaptable. Everybody say adaptable. Okay. Mag-start po ako magsulat ha. Support naman, staff. Go ahead, Sofia. O, palakpakan natin si Sofia. Ayan. Alright, si Sofia ang magsusulat sa atin. Can you please write, Sofia, adaptability? Everybody say adaptability. In this day and age, marami hong sistema ng pagninegosyo ang outdated na. Meaning to say, yung mga nagwo-work 5 years, pandemic time, 10 years ago, or probably 15 years or 20 years ago, hindi na po nagwo-work sa panahon natin ngayon. So your job now here as a business owner is what? Alamin mo kung ano yung current. Everybody say current. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng maraming negosyante, kung paano sila nagmamarket, kung paano yung operational side ng business nila, kung paano yung financial side ng business nila, kailangan malaman mo eh. Because back in the days, wala pang mga resource na kagaya ng mga gumagawa ng system. Wala pang mga operational system na ngayon, pwede mo nang bilhin na lang yung sakit ng ulo mo. Hindi ko alam kung bakit napakaraming mga business owner
Ang up to until now, hindi kayo nag-a-adapt. Tapos tinitipid nyo yung sarili nyo doon sa mga sistema na po pwedeng makapagpagaang sa buhay ninyo. Right? So adaptability means that kung ano yung current, kung ano yung nagwo-work ngayon, dapat meron tayo nun. Hindi ka po pwedeng maging outdated. Because success is not just in the mindset, it is also in the system. Hindi pwedeng puro mindset lang. Baka mamaya positive thinking ka lang dyan. Ang tawag dyan, toxic positivity na yan. Tama? Business is all about numbers. Everybody say numbers. Kailangan maintindihan ninyo yung numero ng negosyo ninyo. Maraming negosyante ang nagfe-fail, hindi dahil sa pangit ang negosyo nila. Maraming business ang nalulugi, nababankrupt, hindi dahil sa hindi patok yung negosyo nila. The reason why maraming negosyante ang nagfe-fail, nalulugi, nababankrupt, because they don't know their numbers. Hindi nila alam yung numero nila. Ang numero, ang pagkakaalam ng marami, sa finance side lang ito ng business. Pero yung foot traffic ng negosyo mo, that is also number. Your social media presence, that is also number. Your visibility in your target market, that is also number. So meaning to say, if you want to become successful in business, wala kang magagawa. Kakampi mo at kalaban mo rin ang numero. Right? So yan yung mga dapat maging adaptable tayo. Meron ng mga available na system ngayon. Huwag ninyong pahirapan ang mga sarili ninyo. Nakakalat na ho dito ang po pwedeng mag-provide sa inyo sa venue na ito. Kaya samantalahin natin. Next thing that I want you to understand is what I call content creation. Everybody say content creation. Okay. Number 1, being adaptable also means that you have to get out of your comfort zone. Marami kasi na hanggang ngayon, ang iniisip nila, yun nga, yung mga dahilan. Matanda na daw, wala daw sa itsura, walang gamit, walang resource. Right? Hindi sila sikat. Wala naman nag-umpisa na nandun kagad sa level 10 eh. You know, when I am starting my content creation journey back in 2021, November, I was doing a live stream as a high school graduate. Nagtuturo ng negosyo. Tama? There should be probably hundreds or thousands of limiting beliefs na dapat meron ako. Bakit? Unang limiting belief na dapat meron ako, sinong makikinig sa iyong negosyante, high school graduate ka lang. Number 2, limiting belief na dapat meron ako, hindi ka naman kagwapuhan, sakto lang. Sinong manonood sa'yo? Tama? Number 3, limiting beliefs na meron ako. Anong naiintindihan mo sa negosyo? Anong experience mo? Hindi mo ma-explain yan sa isang video. Bakit ka panonoorin ng tao? At maraming ang kamag-anak ko ang nagsabi sa akin, itong si Raymond Angulo, lahat ng title yumaman. May family gathering, pagtatawanan ka ng mga kamag-anak mong kunyaring sumusuporta sa'yo. Aray ko. Tama? Yan ang nangyari sa akin. Pinaulit-ulit nilang sabihin sa akin, sino makikinig sa'yo? High school graduate ka lang. Sino makikinig sa'yo? Ano naiintindihan mo sa negosyo? Sinong manonood sa'yo? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Yumaman, yumaman, yumaman. Puro ka pera, puro ka pera, puro ka pera. Bakit? Hindi. Tama? Sino dito ayaw ng pera? Taas ang kamay. Sino dito gusto ng pera? Taas ang kamay. Yung hindi magtaas ng kamay, hindi ka magkakaroon habang buhay, promise. Kung hindi ka papipilit-pilitin, hindi ka magtataas ng kamay. What does it mean? All of those distractions, rejection, those are all smoke screen. If it will not serve you, don't ever put your attention to that. Because it will not serve you. Now, when I'm doing my content creation journey, guess what? Noong nag-uumpisa ako,
experience, walang nanonood talaga. Dadalawa lang ang nanonood. First live stream namin, dadalawa. Sino yan? Ako at yung staff kong nagre-record ng video. Hindi kaya mukha kang eng-eng nun? Nag-live stream ka, tapos ang manonood ikaw, even your friends in social media they will not watch you. Nakashare sa page ko. They're not watching. Meron naman isa, magiging 3, magiging 4, sasabihin, hello friend, tas aalis na yon. As if they're supporting you, pero gusto lang ma-shoutout dun sa live stream mo na walang manonood. Who among you attempted creating content in their social media? Taas ang kamay. Gusto mo maging sikat? Simple lang. Don't stop. That's it. Let it evolve. There are so many familiar faces right now na na-meet ko all throughout my content creation journey and as a community leader. The reason why you keep on coming to me, you keep on, engaging with me, one reason. Simple lang. Bakit? Kasi kilala ka RDR eh. Kasi sikat ka. Back in the days, kahit pilit-piliting ko kayong sumama sa interview ko, maniwala ka sa akin, hindi ka uupo sa upuan ni Boss RDR. Bakit? I've experienced that and it's really painful. Gagawa ka ng content before. Sabihin sa'yo, wala akong time. Busy ako. Sabihin sa'yo, wala akong oras sa mga ganyan. Sabihin sa'yo ng mga kung ano-anong reasoning nila para lang hindi mo sila ma-interview. Fast forward to present time. Yung mga nag-reject sa akin, where are they now? Boss, baka po pwede naman magpa-interview. Baka po pwede naman lumabas sa content mo. You know what I'm saying to them? Okay, sige, magpa-interview ka, but you have to talk to my staff. Oh, social, may staff na. Tama? Dati wala. You have to talk to my cameraman, to the editors, to everybody else under my team before you can be interviewed. Now, may profiling na, kailangan match tayo ng values and everything. Ano ang pwedeng ibigay sa inyo ng content creation? Habang nakatayo po ako sa booth ko kanina, by the way guys, ang booth po namin, ayun RDR Business Solution Incorporated. Hindi po kayo mawawala. Pwede ho kayong pumunta dyan. Okay? Kaharap lang ng stage. Ano ang nadulot sa akin ng content creation? Kung ako ay magbebenta ng franchise ngayon, sinong mas bibilhan? Ikaw o ako? Malamang ako. Kasi bakit? Sikat ka eh. Magbenta kaya ako ng system. Sinong mas bibilhan? Ikaw o ako? Most probably ako din. Bakit? Kilala ka eh. Magbenta kaya ako ng kahit ano. Parehas tayo. Sinong mas bibilhan? Ikaw o ako? Malamang ako rin. So kung ang difference lang pala nating dalawa ay sikat ako at ikaw ay hindi, bakit hindi mo umpisahan gawin ngayon kasi madali lang siyang gawin? Hindi mo, hindi mo kinakailangan ng itsura. Sakto lang ho ang itsura ko. Sa mga nagagwapuhan, effort na yan. Okay? Pangalawa, hindi mo kailangan ng talent. Hindi mo kailangan ng educational attainment. Pangatlo, hindi mo kailangan ng backer. Kasi dati sa mainstream, kailangan mo ng backer. Ngayon hindi na. All you have to do is to document. Everybody say document. Ido-document nyo lang lahat ng ginagawa nyo on a day-to-day basis. That's it. That's content creation. Lagyan mo ng konting structure, lagyan mo ng hook, lagyan mo ng body, lagyan mo ng call to action. That's it. That is content creation. Huwag nating gawing komplikado. Bakit? Sa panahon po natin ngayon, if you wanna become relevant in business, you have to be present in social media. And being present in social media, there are two huge impact in your business as if it is your insurance.
Number 1, content creation is marketing. Everybody say marketing. Marketing means pagpapakilala ng negosyo mo. Boss RDR, magbibideo akong ganyan, magsasalita ako. Tama. Lalagyan natin ng structure, edit natin ng konti. Lagyan mo ng magandang hook, relatable. Tama. Tapos ilagay mo yung content mo. Pinapakilala mo yung sarili mo. Pinapakilala mo yung ginagawa mong negosyo. Mami N, she's doing that. Huwag mong sasabihin sa akin na may edad ka na. Dahil sasampalin ka ni Mami N. Huwag mong sasabihin na yung mga ibang limiting beliefs mo. Na hindi ka talented. Na hindi ka graduate. Alam nyo, pag ginawa nyo yon, you will have what I call Midas touch. Everybody say Midas touch. Lahat ng hawakan mo can turn into gold. Anong proof mo, Boss RDR? Na yung hinahawakan mo turn into gold. Yung nagsalita kanina, si Boss Jude Espinas, Taho Story. Isa ho siya sa pinaka nakaka-inspire na taong nakilala ko. Taho Story right now, I believe 200 plus branches. And you know, sinong content creator ang may pinakamaraming nabigay sa kanya na franchisee? Ako. Content turn into gold. Wala siguro tayong makikitang Taho Story ngayon dito sa venue natin kung wala si Boss RDR. There are several businesses here that I was able to impact. One of which is Pabling's Barbershop, mga notable. They started with me, 7 branches. 60 to 70% of their franchisee came from my fan base. Now, they have 100 plus. And for you to franchise it, you have to have 2 million. Ibig sabihin, Boss RDR, may naniniwala sa'yo, nagbabayad sa brand ng 2 million. Boss RDR yan. Anong ibig sabihin? Kaya mo rin gawin. Right? Just recently, si Ma'am Elvia, taas ka ng kamay, ma'am. Negosyo 1 minuto niya. Right? How many sales, ma'am? Shout loud. 20 distributors in 1 content. How much per distributor? 500,000, that is 10 million easy in just one content. Sige, wag ninyong palakpakan. Ayaw nyo ng 10 million, ha? Okay. In just 1 content. Pag na-feature ka kay Boss RDR, your brand will just skyrocket. Mami N, I was able to help her brand. Tungkol sa ginto, ang pinag-usapan namin. She became trending on social media. How? Again, if you are famous, if you are Boss RDR, everything you touch turns into gold. Hindi sa nagyayabang po ako, pero ang gusto ko lang maisip mo ngayon, high school graduate lang ako. Wala akong talent. Hindi, magaling ka magsalita eh. Natuto na lang. Na-practice na lang. Araw-araw mong gawin eh. Isipin mo wala kang choice, magko-content ka araw-araw. Ewan ko, pag hindi ka gumaling, it will just evolve. Right? And finally, if you wanna achieve success in life, is what I call consistency. Everybody say consistency. Lagi kong sinasabi na walang kumulong tubig sa patay-sinding kalan. Unfortunately, marami ho sa inyo, hindi ko sa sinasabing ikaw, pero yung katabi mo, siya yun. Napunta ka ng punta sa mga ganitong klase ng event, hoping and praying that eventually, your business will just skyrocket. Your business will grow. Your business will become famous. Your business will become worldwide. Now, is it aligned to your day-to-day thing in life? Align ba ito sa ginagawa mo araw-araw? Or baka naman, ikaw yung tipo ng negosyante na napakabilis mong ma-distract. Napakaraming distraction.
Alam mo, pag nagnenegosyo ka, here's the truth. Ask me what? Ask me what? Lahat ng klase ng distraction darating sa buhay mo. Bakit? Habang binabagtas mo yung biyahe papunta ron sa tagumpay, maraming magsasabi sa'yo, bumalik ka na lang sa pag-e-empleyado, walang yumaman dyan. Tama, mali? O ito pa, mga maririnig mo, ano ba yung pinaggagawa mo? Secured ka na sa pagiging OFW? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Ang dami kong kakilala, nalugi dyan. Tama? O ito pa, magkakautang-utang ka lang. Okay na yung buhay mo. Huwag mong komplikaduhin. So these are the things na may encounter mo. These are the words na may encounter mo when you do business. Pero isa lang ang masasabi ko. Kung ano man yung sinasabi nila at kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, parehas tama. Parehas pong tama yon. Magdedepende yan doon sa why, kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo, at doon magmumula yung fuel of consistency. There's a fuel for you to become consistent. Ang hirap kayang yumaman. Ang hirap maging successful. Unfortunately, my belief is, Filipinos are world class. We are the best. The only challenge that we are experiencing right now, and most of us are experiencing, is what? We are stuck in a third world country. Where maraming mga politiko pang mga ay, nakakainis. Buti na wala na yung mga lowa-lowa na yan. Mandaming feedback sa akin. Sinasabi, boss, pinuntahan na naman kami ng BIR, boss, ganito. I'm so fed up. Mga tao, pinipilit magtagumpay, pinipilit yung ibaba. Makapagbibigay sana ng daang-daang trabaho sa Pilipinas, pero pinipilit yung ibaba. But who can stop you when the fire is burning inside you? Walang makakapigil sa'yo. There is no turning back. If you want to become successful, visualize as if you are going in an island. Wherein in that island, nandun ho lahat ng klase ng monster, lahat ng klase ng kalaban ninyo, lahat ng distraction. Sasakay ngayon tayo ng barko. Now, all you have to do is go to that island, pagland na pagland mo, sunugin mo yung barko. That's the best way that you can do in your life right now. There's no turning back. Keep the fire burning. Because at the end of the day, 1% improvement for sure. Sa loob ng 3 buwan mahigit, you are a totally different person. You've grown so much. You've learned so much. And if you continue that, if you kaizen that, everybody say kaizen, a little improvement every single day, you will definitely be there. Now, before I end, can I just add more value? Yes? I just want to show you a video clip. Kung ano po ang ginagawa ni Boss RDR. Baka akala ninyo, content creator, yes, tayo sa social media lang. What I'm doing is I am accelerating brand. Some of the brands are here. Nakasalubong ko po sila, nagpunta sila because I have added so much value in them. Wise Cleaner is here. Kung gusto nyo po ng mga DIY, ng mga pang-cleaning materials, they are here. Si Ma'am Jemary, tsaka si Ma'am Andrea. Taho Story, Judy Espinas, puntahan po ninyo. And other business owners. Bisitahin nyo na rin po yung Big Z. Malapit ko ng interview niya, palakpakan nyo naman. Alright? So, may papapanood lang ako sa inyong video and bago ako bumalik. Thank you so much. Credibility
Yan ang kailangan ng lahat ng negosyante pagdating sa online. Siyempre, kapag credible ka, maraming pupunta sa iyong mga potential buyers at maraming makikipag-business partner sa iyo. Ang kaso nga lang, wala kang social media presence. Well, you are watching the right video. Kasi ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ka magiging credible at katiwa-tiwala sa social media. First things first, makipag-collaborate ka doon sa may mataas na kredibilidad sa social media. Gusto kong ipakilala sa iyo yung ginagawa namin dito, which is yung RDR Talks, RDR Vlog, Negosyo Isang Minuto, na kung saan nakatulong ito sa hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi daan-daan nang umupo at nakipagkwentuhan kay Boss RDR. Para mas lalo mong maintindihan kung anong klaseng impact ang naibibigay namin sa kanila, tara at panoorin natin ang video na ito. Si Boss RDR ang pumindot ng launch button para mag-skyrocket ang negosyo ko. Kasi dahil po sa kanya ay lumago din ang negosyo ko at dumadami ang kliyente ko. When you talk about business, he's the right person for me. Hi, my name is Michael Padayaw, the founder and CEO of Blinks Barbershop. Actually, I remember nung pagkatapos nung RDR talks namin ni Boss RDR, ang sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan to. Mag-ready ka, Boss Michael. Maraming magpa-franchise sa'yo. That time, 7 branches pa lang kami. And true enough, after 1 month, may 11 branches agad kami na-book. And then right now, 91 branches tayo officially nationwide. Kaya, RDR talks is the best and most profitable business strategy na ginawa ko sa negosyo ko. Ako'y tuwang-tuwa. Nagkita ulit kami ni RDR kasi dahil po sa kanya ay lumago din ang negosyo ko. Lumawak yung network ko at dumadami ang kliyente ko. Kaya po, I highly recommend network with RDR. Lalawak ang negosyo natin at tayo po ay makatulong din sa kapwa. I'm Melvin Lim, the owner of Blacksmith Jewelry Manufacturing. For me, kasi yung exposure kasi after nung talk, yung credibility lalo bilang jewelry making, manufacturing. Natakil namin din sa talk na yung mga kaalaman ko doon. After ng talk, hindi kami nag-end doon Continue kami nag-uusap. I look up to him as a big brother. Nagbibigay ng advice about business, life, and everything. When you talk about business, he's the right person for me. Ngayon na napanood mo na yung videos ng feedback, ng experience, yung impact na nagawa namin sa mga brand. Pangalawang bagay na gusto kong ituro sa iyo para tumaas ang kredibilidad mo, dapat gumagawa ka ng mga social media content mo. Ang kaso nga lang, wala kang editor, wala kang scriptwriter, wala kang maayos na production team. Alam mo ba, dito sa RDR Business Solution, meron kaming tinatawag na Iconify, na kung saan kapag ka ikaw ay napunta dito at naging kliyente namin sa Iconify, ito ang pwedeng maging impact sa iyo. They take into considerations yung gusto ng client nila, which is very important. Kapag kayo kasama ko, professional na, parang hindi na ako ganun nag-iisip. Dati kasi I'm just creating my own content. Ngayon kasi parang nagkaroon na siya ng structure. Nakikilala na yung social media presence ko ngayon. Hi, this is Crizel, one of the client of Team RDR. They are so considerate with the things that I want when it comes to my content. They are very deliberate when it comes to the idea of the scripts, and also they take into considerations yung gusto ng client nila, which is very important. So yan, I'm very happy for my team today. Thank you, Team RDR. Lagi namang smooth lang. Prepared na rin kasi lahat. Feeling ko mga professional na yung kasama ko. So, I felt safe. Kapag kayo kasama ko, professional na, parang hindi na ako ganun nag-iisip. Nung na-create yung Ina Baldonado, nakikilala na yung social media presence ko ngayon. Dati kasi I'm just creating my own content. Ngayon kasi parang nagkaroon na siya ng structure. Nagustuhan ko yung mga script. Parang nakarelate ako. And I think relatable din siya sa mga manunood. Ang dami mong mga value na mapupulot. Ngayon, dahil na-feature ka na sa isang napakalakas na influencer, lumalabas na rin ang video mo sa social media dahil nakakapag-create ka ng content. Pangatlong kakailanganin mo ay yung tinatawag natin na automation. Yung dapat naka-streamline ng process mo at dapat hindi na ito halos inaasikaso ng maraming empleyado. Kasi meron kang process na nakukuha mo kung sino ba talaga yung target buyers ng produkto mo, ng campaign mo, ng negosyo mo, ng services mo sa isang kumpleto at kapaki-pakinabang na sistema. Dito sa RDR Business Solution, yan ang trabaho namin because we are expert in AI and automation. Ito na yung mga naging estudyante namin sa aming ginawang mga workshops.
May emosyon pala yung ChatGPT. Kala ko kasi very objective siya. Kumbaga ngayon po mas deep dive, mas advanced, naka-focus po about sa business kaya talagang mas lalong madali siyang gamitin. Hindi dapat katakutan yung AI, but should be used as a tool to enhance kung ano man yung alam mo na and help you dun sa trabaho na meron ka. May emosyon pala yung ChatGPT. Kala ko kasi very objective siya. Maganda yung binuo na community ni Boss RDR. Hindi lang siya for business owners but also para sa mga startup. Nagkakaroon ng community kung saan nagkakakilala ang lahat. We're building yung B2B like business to business and merong network. And regarding naman dun sa AI tool, mas pinalawak nila kung paano namin gagamitin ng mas maayos yung bago ngayon which is yung ChatGPT. Before, medyo hesitant talaga ako na umattend dito sa seminar to dahil matagal na ako gumagamit po talaga ng ChatGPT. Medyo na-exceed ang expectation ko na hindi pala siya kagaya ng mga normal lang na tinuturo ng prompt na normal lang na inilalagay. Kumbaga ngayon po mas deep dive, mas advanced at saka mas efficient po siya. At saka mas ano po talaga siya, naka-focus po about sa business kaya talagang mas lalong madali siyang gamitin. Super na-enjoy ko yung trading session today, not just because madaling intindihin yung mga lessons na binigay sa amin, but also because applicable talaga sa work namin and sa mga businesses pa nung mga kasama namin dito, yung mga tinuturo sa akin. One of the most na tumatak sa akin today is that hindi dapat katakutan ng AI, but should be used as a tool to enhance kung ano man yung alam mo na and help you dun sa trabaho na meron ka. Actually, excited na ako magamit lahat ng natutunan ko since I work in marketing. Feeling ko magagamit ko na agad siya when I'm creating content and also planning for my next steps dun sa work na ginagawa ko. Ngayon na nakita mo na, kompleto with social proof and evidences na effective kami para sa aming mga kliyente. Ito ay pagpapatunay lang na epektibo ang serbisyong ginagawa namin. At the end of the day, nasa sayo pa rin kung magtutuloy ka dito sa journey mo na maging sikat sa social media at bumenta online ang negosyo mo. Kaya mamili ka, bumenta or manatili ka sa sitwasyon ng negosyo mo ngayon. Ang tindi nun, Boss RDR. Palakpakan natin si Boss RDR. Let's invite him back on stage for a few more questions. Hindi ko na patatagalin to dahil alam ko your time is very valuable. Excited lang kami na makasama ka dito, Boss RDR. Simulan natin sa Breakfast of Champions. Ano yung unang kinakain mo sa umaga? Paano maging Boss RDR? Ano yung first step? Naka-water fast po ako. Water fast. So talagang constant yung pagiging healthy, no? Yung thought of being healthy when it comes to business, it enriches your brain and your body then at the same time. Yep. Ang ganda nun. Now, ito, Boss RDR, meron tayong mga business owners dito, may mga questions na tinanong sila. Let's say, puro sigido naman ako sa business. Wala akong nakikitang result. Kayod lang ako ng kayod. Anong unang advice na ibibigay mo sa mga taong ganun? Okay, so first thing that you have to do is assess. Everybody say assess. Assess mo kung saan may pagkukulang ka sa business. So there are several areas in business. One is operation. Second is finance. Third, logistics. Of course, marketing, sales, branding, and other na sanghay ng negosyo. So yung iba kasi, nagko-conclude kagad sila. Ito kasi nangyayari sa mga business owners, guys. Ay, nalulugi ako, sara ko na lang. Kailangan i-diagnose mo muna. Hindi po, tao, example. Ay, may sakit ako. Anong gusto mo gawin? Patayin ka na kagad? Di ba hindi naman? Ida-diagnose muna kung nasaan ang gagaling yung sakit, tapos gagamutin natin. Same with business. So, importante na malaman ninyo saan nagkukulang kayo bilang may-ari sa negosyo ninyo, diagnosis, and then, huwag kayong magdedesisyon based on your gut feeling or based on your emotion. Always base your decision based on numbers and logic. Kasi yung iba, ay nalulungkot ako, nalulugi ako, sara ko na lang. No. Alamin natin, bakit ka nalulugi? I-diagnose natin saan may loophole yung business mo. That's for me. Ayun, walang magpapadala sa feelings, kumbaga, di ba? Thank you, Boss RDR. Now, ito, napag-usapan natin, wag ka katakutan ng AI. Pero meron pa rin mga takot. Teka, for example, a host. Baka palitan na ako ng AI. Sa voice-over, for example, pwede kong i-AI na lang to. Anong masasabi mo sa mga taong may potential na mapalitan ng AI? Yes, marami po talagang trabaho ang unfortunately
magagawa na ng AI in the nearest future. Actually, it's already happening now. Right? Kagaya ng mukha ko ho, ang dami na hong nag-AI ng mukha ko. Ina-ads ho nila. So, pinalitan na nila yung mukha ko. Tama? So, nobody na nandito sa kwarto na to ang hindi kayang gawin ni AI in the future. So, the question is, paano ka magiging AI-proof? Kailangan mong gamitin. Kailangan mong maging expert dito. Because being an expert, being knowledgeable in AI, it will definitely create more opportunities for you than ever. Kasi nasa infant stage pa lang ang AI. Kapag nagsimula ka ngayon, same with content creation before, sinabi ko na kailangan nyo nang gawin to. Yung iba ginawa nila and then naging beneficial para sa kanila. Now is the perfect timing. Master artificial intelligence and definitely you will be utilizing it and it will be creating more opportunities for you. Ayan, and malalaman nyo pa yon if you talk to Boss RDR and his team mamaya or actually at a certain time when it comes to AI. Yeah. We have a few more. Ito naman, owning your own brand. What does it mean to you? What does it mean to own your own brand? Okay, being branded is basically eliminating competitors. Kasi pag branded ka, pag ikaw yung natatandaan ng tao in a specific line of product or services, hindi na nila tatanungin kung magkano presyo mo kasi branded ka eh. Right? Maraming mga bumibili ng relo ng Rolex, hindi dahil sa matibay ba siya, maganda ba siya, or whatsoever. Because of the brand's credibility, kaya ka bumibili. Right? Ang dami yung sapatos, Nike, Adidas, Under Armour, pero may kanya-kanya silang market eh. And believe me, marami sa inyong bumili ng Nike, pero bumili rin ng Adidas. Pero bumili din ng Under Armour. Why is that? Because of brand-centric mindset. Na meron tayong impression na kinakapit sa brand. So what is the most effective way to create branding? Put your emotion to your brand. Your brand should have soul. Yun po yung kailangan ninyong gawin. Your brand should have soul. Now, magre-reflect ka. And speaking of reflection, Boss RDR, theoretical question. Ini-strip away sa'yo yung mga followers mo. Wala kang funds at the moment. Yeah. Tinanggal sa'yo yung team mo. Yeah. Solo mo. Yeah. Ano yung unang step mo gagawin? Lahat iiwan ka, pero ang Diyos never kanyang iiwan. Lahat aalis sa'yo sa mundong ito, pero siya makakasama mo. Kahit mahina ka, kahit wala kang lakas, kahit lugmok ka, kahit irap ka, bakit ka matatakot? Why fear anyway? There's God. That's it. Ang ganda. Palakpakan naman natin ang sagot ni Boss RDR. And final question, Boss. Ito, maraming gustong mangarap. Maraming gusto. Lahat tayo gustong umangat. And as much as we want to, lito tayo. Maraming information. Pwede tayo i-guide. Pero para sa'yo, sa bawat dreamer dito, ano yung that one piece of advice na merong isang pangarap at paano nila maabot yon? Yeah. Success is contagious. Contagious ang success. Ibig sabihin, what's your circle? Sinong lagi mong kasama? Sinong lagi mong kausap? Ano ang lagi mong pinapanood sa social media? Because just like negative things, it is contagious, success as well is contagious. So if you want a piece of advice na makukuha nyo sa akin ngayon from this day moving forward, that will definitely accelerate you, simple lang. Choose your circle and choose your battle. Alam mong nasa gera ka ngayon, manood ka ng mga magagandang videos, mag-aral ka, linangin mo ang sarili mo. Develop your skills. Because at the end of the day, being skillful is one way. But being skillful will bring you to being excellent. Wow, maraming salamat. Yeah. Palapakan natin, Boss RDR. Maraming salamat.